Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 6, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating po mga headlines. Inflation rate sa bansa noong Hulyo mas bumagal pa sa 0.9%. Kapangyarihan ng Pangulo na magbaba ng taripa sa bigas. Pinababawi ng ilang senador. 13 kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at India, sinelyuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Prime Minister Narendra Modi. Vice President Sara Duterte at Attorney Israelito Turion pinagkukomento ng Supreme Court sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara. Pilipinas, mariing kinondena ang irresponsableng rocket launch ng China. NBI Director Jaime Santiago binuwag ang buong Special Task Force unit ng NBI. Sa ating Metro News, Caloocan City Police iginiit na walang kinalaman ang kanilang police operation sa pagkamatay ng isang 20 anyos na lalaki bunsod ng leptospirosis. Sa ating Science and Technology News, isang rare green fireball nagbigay ng liwanag sa kalangitan ng Thailand noong Lunes. Sa ating namang lifestyle news, Bacolod nakatakdang i-host ang Terra Madre Asia and Pacific 2025. Sa ating music trivia, yung petsa inilabas ang 5th album ng The Beatles. Ano ang album na ito? Alamin! Sa ating namang balitang kakaiba, tinaguri ang world's oldest baby. Isinilang mula sa isang embryo na Fenris, 30 taon na ang nakalilipas. Ang ating pong oras, 6:39 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Mas bumagal pa ang naitalang inflation rate o pangkalahatang pagbilis ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa noong Hulyo. Sa datos po ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 0.9% ang inflation rate sa bansa noong Hulyo mula sa 1.4% na naitala noong Hunyo. Ayon sa PSA, ang mas mabagal na inflation noong nakaraang buwan ay bunsod ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages, gayon din ang utility cost. Dahil dito ang average inflation mula Enero hanggang Hulyo ay nasa 1.7%, napasok pa rin sa target na 2% hanggang 4% ng pamahalaan para sa taong 2025 hanggang 2028. 774 Balita Ngayon. Samantala, pinababawi nila Senators Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan ang delegated authority ng Pangulo na ibaba ang taripa sa bigas. Sa inihaing Senate Joint Resolution No. 2 ng dalawang senador, tinukoy na sa pamamagitan ng Executive Order No. 62 na inisyo noong June 2024 ay pinababaan ng Pangulo ang taripa sa bigas upang maparami ang imported na bigas at mapababa ang presyo nito sa merkado. Layunin ng joint resolution na maibalik sa 35% ang taripa o buwis na inaangkat ng bigas na ibinaba ng Pangulo sa 15%. Ipinunto rin na sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act of 2016 ay hindi absolute ang kapangyarihan ng Pangulo na i-adjust ang tariff rates at may otoridad ng Kongreso na bawiin o alisin ito. Bunsod naman sa pagbaba sa taripa ay bumaha ng imported na bigas sa bansa at naapektuhan nito ang mga lokal na magsasaka na napilitang ibenta ng palugi o mas mababa kaysa sa kanilang production cost ang kanilang palay. 774 Balita Ngayon.
Sinelyuhan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indian Prime Minister Narendra Modi ang 13 kasunduan na magpapatibay sa ugnayan ng Pilipinas at India. Pinakamahalaga rito ang Declaration on the Establishment of Strategic Partnership at Plan of Action for Implementation na magtatakda ng bagong direksyon para sa mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Bahagi ng kasunduan ang Memorandum sa Depensa at Seguridad para sa regular na pag-uusap ng Air Force, Army at Navy, mutual legal assistance at transfer of sentenced persons. Sa agham at teknolohiya naman, may programa para sa pananaliksik at innovation mula 2025 hanggang 2028. Ayon kay Pangulo Marcos, sa mga kasunduang ito ang magsisilbing pundasyon ng mas matibay na ugnayan at mas maraming oportunidad para sa dalawang bansa. We have decided to expedite the work that we are doing to forge a bilateral preferential trade agreement. We looked at leveraging mutual opportunities to boost two-way investment. Our fast-growing innovative private enterprises will play an important role in our common march towards progress and development, facilitating innovation, technology transfer, and upskilling and generating employment for our people. Inihayag naman ni Prime Minister Modi na magkakaroon na ng visa-free entry para sa mga Pilipino at libreng e-visa mula India. At isinusulong na rin ng direct flights mula Maynila patungong New Delhi. Samantala, kolaborasyon sa aspeto ng depensa at seguridad ng Pilipinas at India palalakasin pa. Chanel Salazar sa report. Nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Prime Minister Narendra Modi na pataasin pa ang level ng kolaborasyon ng Pilipinas at India sa larangan ng depensa at seguridad. Ayon kay Pangulong Marcos, sang-ayon sila ng punong ministro na dapat samahan ng mas pinaigting na dialogo sa pagitan ng mga institusyong pandepensa ng India at Pilipinas. Dagdag pa ng Pangulo na pagkasundoan nilang magkaroon ng mekanismo para sa pagbabahagi ng impormasyon at palitan ng pagsasanay sa pagitan ng sandatahang lakas ng dalawang bansa. Palalalimin din ng Pilipinas at India ang ugnayan at kakayahang mag-operate ng hukbong dagat at Coast Guard sa pamamagitan ng mga pagbisita sa daungan, cooperative activities at pagpapalakas ng kakayahan sa larangang pandagat. We concurred that we should be accompanied with intensified dialogue and exchanges between our defense establishments. So we have agreed to establish mechanisms for service-to-service talks, for information sharing, and training exchanges amongst our militaries. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa New Delhi, India, ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. 45 minuto na po, makalipas ang alas 6 ng umaga, pinagkukomento naman ng Korte Suprema sina Vice President Sara Duterte at ang abogadong si Attorney Israelito Torion hinggil po sa inihaying motion for reconsideration ng Kamara. Ito ay may kaugnayan sa naging ruling ng Supreme Court noong July 25 na nadideklarang unconstitutional sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Nagpasya ang SCN Bank na walang bisa ang impeachment or impeachment complaint dahil sa paglabag sa 1-year ban at due process. Binigyan ng SC ng 10 araw ang pangalawang Pangulo at si Torion upang magsumite ng kanilang komento sa motion. Samantala, 10 o higit pang kongresista posibleng mga supplier o kontraktor sa proyekto ng gobyerno. Detalye hatid sa atin ni Conde Bata. Conde. Isiniwalat ni Senator Erwin Tulfo na posibleng nasa 10 o higit pang mga kongresista ang supplier o kontraktor ng mga proyekto ng pamahalaan tulad ng mga flood control projects. Ang payag ng senador ay pagkatapos sitahin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA mga palpak na flood controls at ilang opisyal ng gobyerno na sangkot sa ghost projects na ito. Gayunman, sinabi ni Senator Erwin na hindi niya kilala ang lahat ng sinasabing mga kontraktor sa Kamara. Sakali anya magsagawa na ng pagdinig ang Senado, ay hindi naman mapipilit ang mga kongresistang kontraktor na padaluhin sa investigasyon dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy. Sa info ko,
Hindi ko sila kilala lahat, pero meron mga contractor na kongresista. Mga ilan po sa inyo? Probably 10 siguro, mga 10 or more. Pero alam niyo naman, memorize ko naman ito. May parliamentary courtesy, di ba? Pwede nga sabihin na, teka muna, ayaw naman namin pumunta dyan. Ano ito, bastusan, baka ganunin. Baka mapahiya naman kami. Diba? Nasa kanila kung gusto nilang mag-appear. Ay, wala daw eh. Bago-bago ko pa lang. Hindi rin lusot sa pananagutan ng ilang mga opisyal ng DPWH na posibleng dawit sa mga questionabling flood control projects. Ayon kay Senator Erwin, posibleng may mga undersecretaries at assistant secretaries ang masisibak dahil sa katiwaliang ito. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Sa pambalita, mahigit 400 bangkero at motorman sinanay ng Maritime Industry Authority. Narito naman po ang report ni Gina Mape. Gina. Upang matiyak ang kaligtasan at kakayahan ng mga lokal na bangkero, pinangunahan ng Maritime Industry Authority ang sunod-sunod na libreng pagsasanay sa kanila sa El Nido, Palawan. Sa report ng Marina, 344 na bangkero ang matagumpay na nagtapos sa boat handling and safe navigation training, habang 67 na mga motorman ang nakatapos ng engine operation and maintenance training. Sa press statement, sinabi ng Marina na umabot sa 411 katao ang nakinabang sa mga nabanggit na programa at sila ay kinabibilangan ng mga ordinaryong manggagawang dagat na ngayon ay mas handa na sa ligtas, maayos at dekalidad na kondisyon ng kanilang mga bangkang demotor. Katuwang ng Marina Regional Office 4 ang Kiloma Incorporated, El Nido Pump Boat Owners and Operators Association, Bakit El Nido Boat Owners Association at mga tagapagsanay mula sa Manpower Development Service. Nagpapasalamat din ang Marina Regional Office 4 sa lokal na pamahalaan ng El Nido, Palawan at sa Philippine Coast Guard Service Station sa kanilang suporta. Susunod namang puntahan ng Marina ang Coron, Palawan ngayong Agosto at upang ipagpatuloy ang kanilang misyon, ang gawing mas ligtas at mas professional ang bawat biyahe ng mga bangkero at motorman sa mga baybayin ng bansa. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala, mariing kinondena ni National Security Advisor Eduardo Año ang anyay responsableng pagpapalipad ng Long March 12 rocket ng China na nagdulot ng pangamba at naglagay sa panganib sa mga residente ng Palawan. Sa statement na inilabas ni Año, nakasaad na mismong mga residente ang nakakita ng fireball sa kalangitan na sumabog at nagpauga sa lupa. Inihayag pa ni Año na bagaman walang nasaktan sa insidente, nananatili namang banta sa mga residente ang posibleng pagbagsak ng mga debris sa lupa at sa dagat na posibleng tumama sa mga barko, aircraft, fishing boats at iba pang vessels. Nag-deploy naman na ang pamahalaan ng surface at air asset para hanapin ang mga debris. Pinapayuhan naman ng NSC ang publiko na huwag lapitan o hawakan ng anumang kahina-hinalang bagay at agad itong ipagbigay alam sa mga otoridad. Samantala, celebrity endorsers dapat ding managot kaugnay sa talamak na online gambling. Grace Mariano sa detalye. Hiniling ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez sa House of Representatives na pangunahan ng pagsusulong na matuldukan ng online gambling na may tuturing na silent epidemic na sumisira sa mga kabataan at sa mga pamilya na siyang pundasyon ng ating lipunan. Sa kanyang privilege speech ay giniit ni Rodriguez na dapat ding magkaroon ng pananagutan ng mga celebrity bilang endorsers na humihikayat sa lahat, lalo na sa mga kabataan na magsugal. Ikinatwiran ni Rodriguez na kaya lumalaganap ang pagsusugal sa iba't ibang social media platforms ay dahil sa mga sikat na celebrities na siyang direct o indirect endorsers ng online gambling. Let us ban, I repeat, a total ban on all forms of online gambling. Let us prohibit e-wallets like GCash, Maya, Shopee Pay from enabling gambling transactions. Let us penalize operators
financial intermediaries and endorsers. Let us penalize them. Let us empower DICT, NTC, PAGCOR, and law enforcement agencies with the legal tools to shut down access to this online gambling and file charges to punish violators. Umaapela din si Rodriguez sa mga bilyonaryong kumikita sa online gambling na at isabong na tumigil na at mahiya naman. Iginit din ni Rodriguez na ipagbawal ang paggamit ng e-wallets tulad ng GCash, Maya at ShopeePay sa gambling transactions. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, binuwag ni National Bureau of Investigation NBI Director Jaime Santiago ang buong Special Task Force Unit o STF ng ahensya. Ayon kay Santiago, iniimbestigahan na ng Internal Affairs Division ng buong unit patapos ang umunoy manumalyang operasyon laban sa siyam na Chinese nationals sa isang resort sa Malolos, Bulacan na may kaugnay naman sa Pogo. Kabilang sa tinanggal sa pwesto ang 13 operatiba nito at ang hepe ng Special Task Force dahil sa usapin ng command responsibility. Iniyag pa ni Santiago na hindi niya nagustuhan ang ikinasang raid dahil maling address sa Santa Rita, Bulacan ang ginamit sa search warrant samantalang nasa Ligas, Malolos ang aktual na lugar na sinalakay. Kaya nabasura sa piskalya ang reklamo dahil sa isyu ng jurisdiksyon. Nakatanggap din ng ulat si Santiago na may ilang miyembro ng STF ang di umano'y nagtangay ng mga personal na gamit ng mga Chinese nationals. Samantala, dalawang matataas pa na opisyal ng PNP, binalasa Angel Garcia sa report. Nagpalitan ng pwesto ang dalawang matataas sa opisyal ng pambansang pulisya sa unit reassignment na pirmado ni Police Major General Constancio Chinayog, ang Director for Personnel and Records Management, itinalaga si Police Lieutenant General Bernard Banac bilang bagong hepe ng Office of the Deputy Chief for Administration o OTDCA mula sa Area Police Command, Western Mindanao, habang si Police Lieutenant General Jose Melencio Natatisaman na pinuno ng OTDCA ang sanang bagong hepe ngayon ng Area Police Command, Western Mindanao. Epektibo ang balasahan sa dalawang opisyal ngayong araw, August 6. Ayon sa pamunuan ng PNP, layo ng reorganisasyon na palakasin na operasyon at mas lalong pag-usayin ang serbisyo sa publiko. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:54 na umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, naglabas ng pahayag ang Caloocan City Police kasunod ng viral post ni Cardinal Pablo Virgilio David hinggil sa pagkasawi ng isang 20 anyo sa lalaking college student dahil umano sa leptospirosis. Ayon sa kardinal, lumusong sa bahang estudyante habang hinahanap ang kanyang ama na di umano'y inaresto ng mga pulis dahil sa sugal na Caracruz. Kalauna, nasawi ang estudyante matapos dapuan ng sakit. Maring itinanggi ng Caloocan Police na may kinalaman ng kanilang operasyon sa pagkamatay ng binata. Nilinaw din nila na wala silang kontrol sa usapin ng piyansa dahil ito ay sakop ng jurisdiksyon ng Prosecutor's Office at ng Korte. Gate pa ng pulisya, bukas sila sa anumang investigasyon at handang harapin ang formal na reklamo kung mayroong maghahain laban sa kanila. Hinikayat rin nila ang publiko na magsampa na reklamo kung may nakitang lapses o paglabag sa proseso ng pag-aresto. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang ating update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 51 centavos habang nasa 66 pesos naman at 55 centavos ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound nasa 76 pesos and 42 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 33 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Sa atin namang Lotto result, update natin, ihatid sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah.
Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi August 5. 50, 21, 37, 22, 39, at 48. Kung saan walang nanalo ng 307,514,426 pesos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 43, 38, 39, 6, 11, at 49. Kung saan wala ding nakapag-uwi ng 60,213,515 pesos and 40 centavos na jackpot prize. Habang ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 3, 31, 6, 28, 4, at 23. Kung saan wala ding nanalo ng 15,979,564 pesos and 20 centavos na premyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakira. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating Science and Technology News, isang rare green fireball nagbigay ng liwanag sa kalangitan ng Thailand noong Lunes. Detalye mula kay Rose May Miranda. Rose May. Isang nakasisilaw na berdeng liwanag na tinukoy bilang isang napakalaking fireball ang bumulaga sa mga residente sa iba't ibang lalawigan ng Thailand noong madaling araw ng Lunes. Kinumpirma ng Thai Astronomical Society ang naturang celestial event na nagbumungkahi na maaari naglalaman ng nickel ang kulay berde na meteoroid. Ang espectacle na iniulat na may kasamang malakas na pagsabog ay nakabighani sa mga nakasaksi habang tumatawid ito sa kalangitan. Sa investigasyon ng Thai Astronomical Society, ang namataang maliwanag na bagay sa kalangitan ng Thailand ay isang fireball meteoroid na isang phenomenon na nagaganap kapag pumapasok sa atmosfera ng Earth ang mga celestial body. Sa pangkalahatan, ang mga meteor ay naoobserbahan kapag nakakaranas ng atmospheric friction ang maliliit na bagay mula sa kalawakan na may altitude na tinatayang 80 hanggang 120 kilometers na nagsusunog at lumilikha ng isang liwanag sa landas nito. Bagamat ang malaking bilang ng maliliit na bagay sa kalawakan ay pumapasok sa atmosfera ng Earth kada araw at ang mga fenomena na tulad ng meteor ay regular na naoobserbahan, ang kaganapang ito ay namumukod tangi dahil sa laki at hindi pangkaraniwang kulay nito. Tinatayang 44 hanggang 48.5 tons na meteoritic material ang bumabagsak sa Earth araw-araw, gayunpaman karamihan ay nasa malalayong lugar na nangangahulugan na bihira lamang ang pagtukla sa mga aktwal na meteorite. Samantala, muling nilinaw ng Thai Astronomical Society na normal na kaganapan ang meteor phenomena na may papaliwanag sa pamamagitan ng mga scientific principle. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW Shata 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, sa Bacolod, nakatakdang i-host ang Terra Madre Asia and Pacific 2025. Detalye po ihatid sa atin ni Mika Fajardo. Mika? Gaganapin ang kauna-unahang Terra Madre Asia and Pacific 2025 na isang global gathering ng mga food communities at inorganisa ng Slow Food International sa lungsod ng Bacolod sa Negros Occidental mula November 19 hanggang 23. Ito ang unang pagkakataon na gaganapin sa Asia ang biennial event ng pagkain, kultura at sustainability na tradisyonal na ginagawa sa Turin, Italy. Ang event ay magaganap sa Provincial Capital Lagoon at inaasahang magsasama-sama rito ang mga magsasaka, mangingisda, chef, kabataan, indigenous leaders, researchers, policymakers at cultural advocates mula sa buong Asia-Pacific region. Sa temang From Soil to Sea, a Slow Food Journey Through Tastes and Traditions, ang kaganapan ay naglalayong ipagdiwang ang biodiversity ng pagkain, ipromote ang mga sustainable food system, at pagyaman ng cross-border collaboration na nakaugat sa pagiging patas, sa tradisyon at pangangalaga sa kapaligiran. Ang pag-host ng Bacolod City ng Terra Madre Asia and Pacific ay batay sa tagumpay ng naunang event na Terra Madre Visayas noong 2023 at 2024 at pinatitibay ang pagkakatalaga nito bilang Slow Food International Hub para sa Asia and Pacific region. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shata 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music
Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia ngayong petsa, nilabas ang 5th album ng The Beatles. Ano ang album na ito? Alamin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, August 6 taong 1965, inilabas ang pinakainabangang 5th album ng The Beatles na may titulong Help. Ni-record ng The Beatles ang naturang album sa pagitan ng February 15 hanggang June 17, 1965 at inirelease sa ilalim ng Parlophone Records. Ang Help album ay nagsilbing soundtrack ng isa sa pelikula ng naturang legendary English rock band na may kaparehong titulo. Ang 7 sa 14 na awitin sa Help album ay lumabas sa pelikula sa isang side ng vinyl album kabilang ang title track na Ticket to Ride. You're Going to Lose That Girl, gayon din ang kanta na may kaparehong titulo ng album na Help. Bahagi naman ng side B ng album ang ballad song na Yesterday na itinanghal bilang most covered song sa kasaysayan ng popular music. Ang Help album ng The Beatles ay nag-top sa mga music charts sa US, UK, Australia at Germany at naging kauna-unahang album na nakatanggap ng nominasyon bilang Album of the Year sa Grammys. At yan, hatid ko sa inyo music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW 74, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, tinagri ang world's oldest baby. Isinilang mula sa isang embryo na finreeze. 30 taon na ang nakalilipas. Ang balitang kakaiba ay hatid po sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Morning, Doc Justin. Mukhang inaantok ka pa. Doc Justin naman. Parang napuyat si Doc Justin. Kasi live ako ngayon. Kailangan akong pumiyahe ng maaga. Compare pag-recorded kahit nasa higaan ako, narinig yung pang-ventilador ko. Pero ngayon ay nandito na ako sa inyong harapan at ito na ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Sandali lang, nasamid ako. Isinilang noong July 26, 2025 sa Ohio ang tinaguriang world's oldest baby na si Thaddeus Daniel Pierce na mula sa isang embryo na freeze ng 30 taon, 30 years na ang nakalilipas sa Albert at Darlene. Ayon sa mga magulang ni Thaddeus na sina Lindsay, 34 years old at Tim na 35 years old, isinilang si Thaddeus sa pamamagitan ng adopted IVF kung saan ang ginamit na embryo ay unang freeze noong May 1994. Hindi naman may paliwanag ng pinagmulan ng embryo na si Lydia Archard, 62 years old, ang kanyang nararamdamang kasiyahan nang malamang isinilang na ito si Thaddeus. Kwento ni Lydia, noong early 90s ay nagdesisyon sila ng kanyang asawa na mag-freeze ng 4 na embryo sa pamamagitan ng bago pa lang na-develop na noon na IVF dahil hirap silang mag-asawa na makabuo sa natural na pamamaraan. Naging matagumpay naman ang pag-transfer kay Lydia ng isa sa kanyang frozen embryo at isinilang niya ang kanilang anak noong 1994. Habang ang 3 embryo naman ay natiling naka-freeze dahil plano pa sana ni Lydia na sundan pa ang kanyang panganay. Gayon man, kalaunan ay nag-divorce silang mag-asawa kaya nagdesisyon na lang si Lydia na i-donate ang kanyang embryos. Bunsod nito, kipag-unayan si Lydia na Nightlight or sa Nightlight Christian Adoptions na mga siwa nitong embryo adopsyon. Yun. No? Baka kasi yung iba, no? Gawin lang ng negosyo itong embryo, no? Pero alam mo, talagang magmamangha ka rin minsan sa siyensa talaga. Oo. Kahit, di ba, pag talagang may paraan. Or Kaso, may gusto, may paraan. syempre, ano din yan, Doc Justin. Mahal din yung Mahal. proseso na ganyan. Oo. Mukhang hindi natin ito dito. Lalo wala man ganito dito sa Pilipinas, mayroon na ba? Hindi ko lang sigurado, pero yung ibang mga Sa ibang artista, bansa, di ba, no? lumilipad pa talaga sa ibang bansa para daw kung gusto nilang mag-avail ng ganyang IVF. Doc Justin, hindi daw makita ang iyong kagapuhan.
Okay. Huwag mong takpan. Hindi, kasi di ba talagang, basta ang mukha lang natin sa mga na hindi pa nagkaka-baby na sa tamang panahon. Yes, no? in God's Dasalan. time. Oo, dasalan natin. At saka, yun nga, sa tulong ng siyensya, ay maging maganda pa itong ganitong paraan. Mayroon nga ako napanood sa China, mayroon silang artificial rain, di ba? Oo. Yung cloud seeding. Yes. Alam mo, may mga missile na pinapakawalan pero cloud seeding ang tama doon. Yes, talagang malaking naitutulong sa atin ng teknolohiya, Doc Charles. At saka ng siyensya. Oo. Basta gamitin lang sa tama. Oo, Alright. tama ka Sa dan, tama Doc. lang tayo. Ako si Doc Justin. Yes, out na ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. At yan po ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, August 6, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.